Ito, inamin na po ni Senador Ping Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi na mababago yung lumabas na report na merong 3 senador na irerekomendang kasuhan nila. Paninindigan na daw po ito ng komite at yan na daw po ang mangyayari. Pakinggan po ninyo itong paliwanag na ito. Siyempre, masakit ito doon sa kapwa senador, pero wala tayong magagawa. Committee report na lumabas, yan na ang paninindigan. Sustansya. No? Yung ang napag-usapan namin, at least nung Miyerkules, yung paggamit ng appropriate language doon sa mga ibang paragraphs na napasin nila na pwede ba i-improve. Sa nag-leak na draft report, inirekomenda ng komite ang pagsasampa ng reklamo laban sa ilang senador, kongresista at iba pang opisyal ng gobyerno. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, hindi na mababago ang rekomendasyong kasuhan sina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na tumanggap umano ng kickbacks mula sa flood control projects. Hindi, kasi napaka-awkward. Kasi yung kay Senator Villanueva nga, di ba ang sabi ng DOJ, submitted for resolution. At least ang narinig ko, 3 out of 6 cases na isinampalaban sa kanya ng NBI, na ang iba naman doon o karamihan ng mga ebidensya nanggaling din sa pagdinig ng Blue Ribbon eh. So kapag iniba namin yon at hindi namin nirekomenda for the filing of appropriate charges through a preliminary investigation, parang napaka-awkward naman na, dahil nangyayari na nga eh. Nasa ibang kategorya naman aniya ang iba pang kasalukuyan at mga dating senador na nabanggit sa mga pagdinig ng komite. While nabanggit yung pangalan nila, walang kalaman-laman, kundi yung pagkabanggitan ng pangalan na umano, nagbigay yung si Yusek Bernardo sa dating staff ni Senator Binay, nagbigay dun sa dating staff ni Senator Grace Poe. Ganon din yung kay Senator Villar eh. Nasabi lang na nagdala ng pera sa ganon, pero wala yung pinagbabasihang ibang ebidensya. Kaya actually wala nga kami masabing recommendation doon except na binanggit yung kanilang mga pangalan. Inirekomenda rin aniyang kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya off the hook pa. Hindi, malayo. Kasama siya doon sa, I think, sa second category. Parang magka-lump sila ni dating Senate President Escudero. Wala nabanggit yung mga pangalan nila. Walang direktamente na tinanggap nila yung pera. Sa ngayon, walang nakikita ang Blue Ribbon na aabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang flood control kickbacks. Wala kayong makita kasi ang presidente nag-a-approve talaga ng GAA pag napunta sa kanya. Saka hindi naman siya yung nag-prepare ng General Appropriations Bill. Anyway, sabi ko, work in progress. I-review namin ulit, pag-uusapan namin kung ano yung nararapat na pagtrato, kung ano man yung possible culpability ni Pangulong Bongbong. Sabi ni Lacson na highlight sa nag-leak na report ang mga reklamo, pero ang importante aniya na laman ng report ay ang proposed legislations. Kailangan makakuha ng 11 pirma ang committee report ng Blue Ribbon bago ito maisponsoran sa plenaryo. Ayan. Ito ang So, ayan, ang malinaw. Hindi na mababago. So, sigurado na yung mga senador na kakasuhan. Actually, ang related sa balitang yan, inamin na po ni Ombudsman Remulla na pabiro, pero totoo, safe na daw si Senador Tito Soto as Senate President. Kasi raw nakahanda na yung aaresto sa oras na may yung kaso laban doon sa mga senador na nasa minority na swak dito sa flood control scam. Ayan ang matindi. So pagkaganyan, makita nyo yung dugtong-dugtong ng mga istorya na ating pinapaliwanag lang. Pinaninindigan ni Senator Lacson yung draft report na lumabas na yung mga pangalan ng senador ay kakasuhan. Kasi sabi nga ng Department of Justice, 3 mga kaso ang i-recommenda nila. For resolution na po yan. Laban kay Joel Villanueva at saka kay Estrada. So, non-bailable offense, kapag nailabas yung warrant of arrest, huhulihin talaga sila. Makukulong talaga sila. Kasama ang dating senador na si Bong Revilla. Kasi yung unang kaso, kung paano nakulong si Revilla, malversation of public fund, iba pa yun. Ito may bago. Kaya hindi lang isa, dalawa ang mga kaso. Paramihan ng kaso ang mga senador at congressman noon at ngayon.
dati at incumbent senador at congressman na kakasuhan. At yan naman po ay gusto ng mamamayan kasi naiinip na ang mamamayan Pilipino. Gustong-gusto na nga po ng mamamayan Pilipino makulong. Makulong. Ito pong mga personalidad na ito, proponent ng mga project. So ito po ay parte ng rule of law. Hindi po dahil sa kinasuhan sila, inimbestigahan, kakasuhan, guilty na. Magkakaroon po ng trial yan sa korte. Kaya lang nga po, non-bailable yung kaso, kaya makukulong. Pero hindi sila hinuhusgahang guilty. Kaya meron pa rin karapatan sa ilalim ng batas at proseso ipagtanggol ng lahat ng akusadong senador at congressman, kontraktor at engineer ang kailang sarili. Labanan niya ng ebidensya at testigo sa korte. Ang korte na ang bahala dyan, sandigang bayan, iba-ibang division ang babagsakan niya. Pero pansamantala, makukulong sila. Kung ano ang naranasan ngayon ni dating Senador Revilla, yun ang mangyayari sa mga mahuhuli at suhuliin sa susunod na araw. Kasi yan ang proseso. Patarugan, justisya para sa pera ng mamamayang Pilipino ang pinag-uusapan dito. Kaya abangan natin na lang kung ano mangyayari. Masakit yan sa side ng pamilya, siyempre, at kaibigan. Pero, siyempre, ang naghahanap ng katarungan ay mamamayang Pilipinong biktima. At obligasyon, dati pa sinabi ko, ng gobyerno under President Marcos, gawin ang lahat na ayon sa batas, panagutin ang dapat managot. Kasi malaking pera, bilyon hanggang trilyon ang nawalang pera. At maraming buhay, ari-arian ang nasira sa pagbaha. Luzon, Visayas, Mindanao. Actually, marami pang under investigation sa totoo lang. Pati mga local government dapat isama. Involved din yung iba dyan sa korupsyon. Korupsyong nagsumisira sa ekonomiya. Korupsyong nagpahirap sa mga Pilipino. Sabi nga nila, kung walang korap, walang mahirap. 1,000% yan. Yan ang slogan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kung walang korap, walang mahirap. Totoo yun. Wala lang parusang bitay sa Pilipinas, kaya 2.5 ang nakawan. Kung may parusang bitay, siguro walang ganyang klaseng karapal na nakawan. Ang problema, ayaw namang gumawa ng batas ng gobyerno noon at hanggang ngayon ng death penalty. Hindi ko na ho alam kung bakit. Yan lagi ang aking nire-recommenda at proposal, death penalty, para magkaroon ng takot at seryosong laban. Pagka hanggang pagkakakulong lang, nakakalusot pa sila. Nadidismiss ang kaso, nakaka-RT pa, nakaka-request pa ng house arrest, hospital arrest, kasi walang parusang bitay. Pero kung parusang bitay, wala na magnanakaw dahil matatakot. Pero dahil talamak, kaya talamak ang nakawan kasi alam nila kayang-kayang makuha sa drama. House arrest, hospital arrest, puro drama lang yun sa totoo lang.